Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bibigay ako ng reaction ngayon. Medyo late na ho ito, pero kasi naiipon sa aking isipan, kailangan kong sabihin kung ano yung gusto kong i-react or ibigay na opinion patungkol po dito sa nangyari kay Tony. Yung naka-video call po nila ng mga kagwangs at saka Ems, ito si Christian, yung kapatid po ni Tony, at saka yung sila Mrs. Ka-Business nung na-video call naman doon sa kapatid ni Tony. Pero bago yun, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking Munting Kubo, sa aking YouTube channel, yung mga silent viewers po, baka nakalimutan nyo lang, please subscribe nyo po, Analisa Reality Vlog. At yung mga nariyan na po na nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyo sa suporta. Yung mga nagla-like, comment and share, salamat din po. At bago ko ituloy ang aking reaction, suportahan po natin. Ganun din sila Pinuno Ka-Business, yung Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, at ang aking pong mga kasamahan, mga reactors dito, sila Kabayan, Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, Taong Gala, Mama Fleurs Channel, Katangay PLC, and si Kamix Vlog po. So yun, punta na tayo sa aking reaction. At sa dulo pala nito, magbibigay po ako ng shoutout ng mga nariyan po nakita ko sa comment section. Yung iba po, huwag kayong mag-alangan magbigay ng inyong mga sariling komento o opinion din po patungkol ito sa mga sinasabi ko at yung mga nakapanood na po sa video ng Ka-Business Official. So ito nga ho, 5 araw na nakalipas na naka-video call si Christian, yung kapatid ni Tony. Then, 4 na araw naman po yung nakalipas nung sila Mrs. Ka-Business. Ang naka-video call naman po nung kapatid ni Tony Boy. So ito nga, may mga sensitibo kasing usapan dito. Itong paglayas nga ni Tony, yung iba nagtataka, sabi. So ibig sabihin ba nun, niloko lang daw ni Tony ang Ka-Business family, na kumbaga nagkunyari lang si Tony na may problema sa kanyang pag-iisip. Ito yung sa akin, kasi napanood ko yung unang natagpuan siya nila Pinuno Ka-Business kasama sila Intoy Bugi. Masasabi ko doon, wala talaga siya sa kanyang sariling katinoan that time. Kasi hindi maglalakad ng ganon or hindi mag-iimbak na makakain sa kanyang bag. At yung itsura niya, yung isang tao kung nasa normal pa, kung nasa tamang linya pa yung kanyang pag-iisip. So that time, masasabi kong wala siya sa sarili niyang katinoan si Tony. Pero nung nakuha na ito nila Pinuno Ka-Business, nadala na sa bahay at naipagamot na kay Doc Vincent. Nakainom na siya ng gamot. Doon na unti-unting bumabalik yung kanyang pag-iisip hanggang sa naturukan na siya. At yun na nga, nung naturukan na, masasabi kong fully nakarecover na yung kanyang pag-iisip dito. Kaya tumakas na siya. Diba? So, nung una, gamot-gamot pa lang, madalas niya sinasabi, gusto niya nang umuwi. So, ibig sabihin, naaalala na niya. Although nung naman una, nung tinatanong naman siya, alam niya kung taga saan siya, sinabi niya yung lugar niya, yun nga lang, medyo mahina pa yung boses. So, syempre, nung may gamot na, nagamot na siya, parang naging malinaw na sa kanya lahat. Yun, parang, nag-acting na lang siguro yun doon si Tony. Kasi di ba nakita na parang pinipigilan yung sarili niya kasi nga naman hindi niya kilala, hindi pa siya sanay doon sa mga nakasama niya sa family Ka-Business. So yun, naturukan na. Mas lalong naging malinaw na sa kanyang imahinasyon kung ano talaga, kung taga saan talaga siya, kung ano talaga ang kanyang pagkatao. At ayun na nga, nabilhan na ng cellphone ni Papa Dins. So dito nung nabilhan ng cellphone, na-i-open na yung account. Mayroon siyang FB account. Kasi noon pa man, nag-search tayo. Kahit ako na-search ko yun yung profile niya, mayroon siyang kargang aso. Siguro yun pa rin yun. Na-i-open niya, so naalala niya yung password. Magaling siya. Kasi kahit ako, hindi ko ma-memorize yung password ko. Kailangan ko pang ilista yung mga password ko. Yun. Si Tony, alam niya yung password niya. At
maraming natuklasan yung doon, ang mga kasama nila sa bahay, yung mga M's, sila Mrs. Ka-Business, may mga nakita sila. Kasi nga, parang na-confirm na ito si Tony nga, yun nga, yung bayot siya. Pero wala naman nga talagang problema doon sa kanyang gender. Yun lang. Kasi nga, mayroon siya mga ginagawang, yung parang nanlalalaki ba? Tapos, nanghingi ng mga pictures, mga video na kung ano-ano. At, ayun nga, sabi nga ni Mrs. Ka-Business, nahuli nilang may ginagawang, alam niyo na yun, yung malaswa ba? So, ibig sabihin nun, bago pa man natagpuan si Tony ng Ka-Business family, ay ganun na siya. Ang naging problema dito, marami tayong alam natin na pamahal na si Tony sa atin dahil nga mabait siya, malumanay siyang magsalita, yung mga ganon-ganon, napamahal sa atin si Tony. Yun nga lang, ang naging problema doon, yung pamilya niya. Nakontak na nga ito nila Mrs. Ka-Business. Denial sila, bakit hindi sinabi? Unang-una, yung si Christian. Nakontak na pala ito ni Mrs. Ka-Business, di ba? Dapat ipinaalam nila na, ay ganito yung kapatid ko, hindi ko alam kung sino yung panganay sa kanila. Ganito yung kapatid ko, para alam ninyo ang sitwasyon niya at kung baka may maitulong kayo yung ganon. At ganon din sa side, doon sa tatay niya. Hindi nila sinabi kung ano yung talaga yung totoong pagkatao ni Tony. At ngayon, nasisi pa ito, ang Ka-Business family, sila papadins na nabilhan ng cellphone. Hindi ba nanonood yung si Christian na matagal pa naman ibinigay yung cellphone, di ba? Dapat sana nag-warning na sila. Or kahit naman doon si Ate Annabel, tsaka yung tatay, dapat nagsabi sila na huwag niyo munang bilhan ng cellphone yan kasi ganito, yung may mga ginagawa si Tony. Although siguro baka hindi nila alam na sa online, naglaladlad, gumagawa ng kabastusan, ito si Tony. Hindi nila alam yon. Pero kung alam naman nila na gano'n ang pagkatao, na bayot-bayot yun, kahit si Christian, kasi nababasa niya, na-open niya yung account. Siya nga daw ang gumawa so may mga dinilit na siya. So, doon pa lang kay Christian talaga. Ikaw may problema, Christian. Bakit hindi mo pinaalam kay Mrs. Ka-Business? May contact ka naman, ibinigay yung address. At bakit nga hindi mo pinuntahan sila si Tony doon? Yun lang, dapat na-inform nyo yung Ka-Business family. So ngayon, ano nangyari? Lumaya si Tony. So wala na siya sa Ka-Business family. Sana, ngayon, maayos na siya. At mabuti na lang, everything happens for a reason na wala na dyan si Tony sa Ka-Business family. So, yun lang yung gamutan niya ang problema. So yun ang naging kasi dito, maraming nagsasabi, hati ang opinion. Yun. Meron nagsasabi na ginamit lang yung account ni Christian, ni Tony, baka may ibang taong gumagamit ng mga kabastusan. Pero, sabi nga ni Mrs. Ka-Business, si Tony, kasi may mga proof na nandoon talaga si Tony sa picture. So, ibig sabihin si Tony yung gumagamit. Ibig sabihin talaga magaling na siya. At marunong na talaga siya. Siya yung gumagawa ng hindi maganda. Pero, kung nalaman lang talaga ng Ka-Business family, so yun mapiprevent ba? Mababago si Tony, matutulungan si Tony, kasi sakit sa pag-iisip yun Kasi marami naman bayot na hindi ganun di ba? Kalaswa, kung gumalaw. Di ba? Formal. Di ba? So yun lang yung sa akin, yung opinion ko lang, yun lang na hindi ako naniniwalang may gumamit sa account ni Tony. Kasi nga nasabi na rin ni Mrs. Ka-Business, lalo't na i-open niya, siya talaga. At confirm naman na nabasa nga ng nila Nika na ganun talaga siya. Yun ang gender niya. Bayot talaga siya. Pero, yun lang, hindi naging maganda yung pag-alis niya kasi tumakas. Yun lang. Kasi, siyempre naghahanap siya ng kalayaan. Yung gusto niya, gagawin niya kung ano yung gusto niya. Kasi, hindi, doon pa rin naman sa pamilya niya, tumatakas na daw yun. So, ibig sabihin talagang gawain niya ni Tony yun. Nakakaano lang dito kasi, kumbaga, naloko na naman ang Ka-Business family. Hindi naman sana, yun talagang mahirap pala tayong magawa kasi yung mga taong mga ganyan nasa lansangan, may kanya-kanyang istorya sa buhay yan. So, kung yung iba dyan, syempre mahihiyang sabihin kung ano yung katotohanan, pero sana kung nandoon na kayo sa lugar na may pagkakataon na huwag magsinungaling talaga. Yun ang importante. Yun ang point ko dito, tayo magsisinungaling. So, ngayon, sana ito si Tony, okay na siya dun sa pamilya niya. Hindi natin alam. Wala pa naman So, ito lang. Hanggang dito na muna yung aking reaction. Mag-ingat tayong lahat. Shout out ko lang po. Maraming salamat. At least nilabas ko na yung aking sariling opinion dito sa aking puso para kay Tony Boy. So, hindi ako naniniwala na
Nung una pa lang inormal siya, hindi siya normal nung una. Pero ngayon, nung nagamot na, naging okay na siya. Ibig sabihin, may nagawang malaking bagay sa buhay ni Tony ang ka-business family dahil napagaling ang kanyang pag-iisip. Kaya nga natunto niya yung lugar ng kapatid niya kasi kung ek pa yun, kung lutang pa yun, walang pakialam pa, hindi pa niya alam kung ano nasa isip niya, hindi yun makakarating doon sa sa kapatid niya. At sabi nga ni Ate Annabel pala, nakabili nga doon ng cellphone, worth 2,500 kasi yung cellphone na to na binili ni Papa Dins, naiwan yun. Kasi nga kinukuha nila pagkagabi para makatulog naman si Tony kasi inaabot nga daw ng madaling araw. So ayun, di marunong talaga siya. Natuto na siya. Kumbaga, ibig sabihin, bumalik na yung kanyang sariling pag-iisip. So yun po mag-ingat po tayong lahat. At ito siya, shoutout ko lang po. Maraming salamat. Kabayan, Mary Rose Carlos, salamat po sa suporta. And welcome back po, Tataroma Nature's Vlog, Tataroma Nature's Sounds. Salamat po sa suporta. And kabayan si Pascual, maraming salamat, always there, na nakasupport sa aming lahat. And kabayan Julia Pardalis Vlog, mupay nga kulop, ay mo sangkay. And Gats Sitorillo, salamat din po. Ate Ninette Recta, salamat po sa support. Ate Marilyn, belated happy birthday. Salamat din po sa suporta ninyo. Ate Kabayan M. Scores ng Calamba City, shoutout po. Maraming salamat sa support. At yung mga iba, please mag-comment lang po kayo para ma-shoutout po kayo. Wala akong problema sa akin. At yung mga paalala po ay yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po. Maraming salamat. To God be the glory.